Okay. So, itong kamera, no? Instead na magpapaliwanag sila sa liquidation nila, sa ginasta nila dyan sa house, eh, tinitira nila ngayon yung sinasabi ni former President Duterte. Na? Kahapon, nag-vlog tayo, di ba? Na ito si Martin Romualdez at itong si Castro, no? Na gusto nating malaman kung anong nangyari dyan sa liquidation ng Kamara. Ngayon naman, nagpanik na itong Kamara, itong House of the Representatives. Itong Secretary General ng House of the Representatives na itong si Velasco, no? Mukhang nagpanik na yata kayo, sir, no? Bakit nyo inintindi yung atake ni former President Duterte? Ang ibig sabihin ni former President Duterte dyan is yung sinasabi niyang magpaliwanag kayo sa taong bayan. Yun ang punto doon sa sinabi ni former President Duterte. Huwag niyong isipin yung kanyang atake. Gusto niyong sampahan ng kaso itong si former President Duterte. Sige, kung mabilanggo itong si Presidente, former President, still yung taong bayan gustong malaman kung anong ginagawa ng liquidation na ginasta dyan sa House of the Representatives. Ngayon, bakit ba ito mahalaga ngayon? No? Bakit lagi natin itong ipinagtanggol sa ating vlog? Dahil seryoso ito, no? Na alam naman natin itong si Presidente Bongbong Marcos hanggang ngayon hindi pa nagsasalita. Hindi pa kumikibo. No comment about sa girian dyan sa bagong girian dito kay Vice President Sara at itong si House Speaker Martin Romualdez. Now, tayo naman dito, hindi tayo magmamagaling dahil hindi naman tayo presidente, hindi naman tayo advisor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Now, naghihintay itong taong bayan kung saan kakampi itong si Presidente Bongbong Marcos. Dapat magsalita na si PBBM dito. No? Because for sure, ako, as a vlogger, sinuportahan natin si PBBM at malaki ang aking paniniwala na itong si PBBM ay kakampi dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Matalik silang kaibigan. Okay? Nagtulungan sila during the campaign. So, hindi ako maniniwala na itong si Presidente Bongbong Marcos ay ilaglag niya itong si VP Sara. Di ba? Sa ginawa ni Martin Romualdez. Now, ang tanong, saan ba ito nag-ugat itong problema na ito? Nag-ugat ito sa problema nung pinansin ni Martin Romualdez yung mga Makabayan Black na parang pinagsamantalahan niya yung issue ng tungkol sa confidential funds. Itong si former President Duterte, hindi ito mag-iingay kung hindi ninyo nilaglag si VP Sara. Now, ang gustong sabihin ni former President Duterte, ilaganap na yung mga trabaho nyo dyan sa Kamara, sa House of the Representatives. Now, nilaglag nyo ang confidential funds ni VP Sara. Now, the father is now speaking na magpaliwanag rin kayo para fair. Diba? Yun ang punto doon. Magpaliwanag kayo, Sir Martin Romualdez. At ikaw na sablay na si Secretary General dyan na sa House of the Representatives, yan si Velasco. Panoorin natin ang video na yan, ha, na anong sinabi niyang si Secretary General Velasco na yan. Okay, pero bago ang lahat, guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. Donmar TV 1, 2, 3, go. Thank you. So guys, isubscribe nyo rin ang Donmar TV sa Facebook at YouTube. Follow and subscribe Donmar TV 1, 2, 3, go. Okay, para kakalat, lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So, i-play natin itong video sa sinabi nitong Secretary General Velasco na nagpanik na itong House of the Representatives instead of presenting
the liquidation to the madlang people, to the taong bayan, mas binigyang focus pa nila yung atake ni former President Duterte. So ito yung video at magre-react tayo. Okay? Play. Ranking lawmakers defend the House of Representatives after former President Rodrigo Duterte questioned the institution's integrity. In a statement, political party leaders say it is unfortunate that Duterte is attacking the House after it supported his legislative agenda as president. They say Duterte should present evidence of wrongdoing to the proper authorities instead of maligning the House. Lawmakers also slammed Duterte for the threats he uttered against ACT Teachers Party List Representative Franz Castro of the Makabayan Bloc. House Secretary General Reginald Velasco says lawmakers not only felt offended but also threatened by Duterte's statement. Felt offended raw sila dito. Na-offend kayo sa sinabi ni Duterte? Bakit kayo ma-offend? Kunin mo yung punto ni Duterte na we need the liquidation. Hindi yung masasaktan kayo na sinabihan kayo na laganap na yung mga ginagawa nyo dyan. I-prove nyo sa taong bayan. Instead of ma-offend kayo kay former President Duterte, you prove to the Filipino people na wala kayong ginawang masama. Yun. Wala namang problema yung relationship ng institution with the former president. Ngayon lang, kasi nga, because of that interview na sinabi niya, the most corrupt agency, institution is the most corrupt institution. Sir, para sa akin ba? Parang sa madaling salita, parang sinabi niya na hindi sila corrupt. Okay? Parang sinabi nilang ganyan. Na-offend sila dahil parang sinabi nila na nasaktan sila sa sinabi ni Duterte kasi hindi sila corrupt. Parang ganun yung sinasabi. Now, kung totoo yung sinasabi mo na hindi kayo corrupt, i-prove nyo sa Filipino people. Give us the liquidation sa extraordinary funds, sa maintenance niyo na umabot na halos 15 billion, halos umabot na ng 15 billion up. Halos umabot na ng 16 billion. At yung mga pera na ginasta ninyo doon sa travel expenses. Explain. Give us the liquidation para the people of the Philippines will understand kung paano. Yun ang punto ni former President Duterte. Huwag yung atake ni former President Duterte. Ha? Kung nasasaktan kayo, dati na. Si former President Duterte, alam natin na itong mamang ito, magmura talaga ito kapag merong mga anomalyang ginagawa. Diba? Kilala na natin si former President Duterte. Okay? Again, play. House of Representative, parang nilalahat niya. Sa video na yon, may threat talaga na patay. I think if I'm not... in-emphasize yung threat na patayin. In-emphasize nila ha, para i-divert ang atensyon ng taong bayan na grabe si Duterte mag-threat. Grabe, hindi na formal yung ginagawa ni former President Duterte. Parang ganun ang pinalabas nila para mapagtakpan yung hinihingi ng taong bayan at ni Presidente Duterte na the liquidation needs to come out kung paano. Nawiwindang ako dyan sa mga certification nyo lang eh. Hindi nga detailed eh. Kung kayo yun re-resbakan, marami kayong satsat. Pero itong si VP Sara, na tinanggalan nyo ng confidential funds, hindi nga nag-iingay. Sabi niya, we can live without confidential funds, period. Di ba? Pero kayo, ang dami nyong satsat. Si VP Sara, tinanggalan nyo ng confidential funds, wala nang dagang storya, wala nang dagang eme-eme, wala nang dagang mekos-mekos dyan, kundi tinanggap yung katotohanan na tinanggalan siya. Kayo, hinihingan pa lang kayo ng liquidation. Grabe na ang ingay ninyo. Parang nagpanic na kayo. Buti nga si VP Sara, hindi nga sa inyo ha. Hindi nga kayo rinisbakan ng mga anomalya nyo dyan. Kung itong si VP Sara, kung meron pa itong kung wala pa itong respeto sa inyo, matagal na kayong binira dyan sa mga ginagawa nyo dyan sa kamera. Pero never
niyang ginawa yan ni VP Sara. Dahil nandyan si Sandro Marcos, kaibigan niya yan, dinirespeto niya. At hindi yan niya ginawa dahil may respeto siya kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil pinsang buo niya yan si House Martin Romualdez. Ngayon, nagagalit ang taong bayan dahil tinanggalan nyo ng confidential funds si VP Sara. Now, the taong bayan is now asking sa inyong liquidation para naman fair to VP Sara dahil marami supporter si VP Sara. Now, we want an explanation, not yung mga na-offend kayo kay Presidente Duterte. Di ba? Oh. Sige nga sir, paliwanag mo. Mistaken, patayin si Congresswoman Castro, no? So, Alam nyo, sir, na hindi yan gagawin ni former President Duterte, yung sinabi nyong patayin. Hindi yan gagawin. Ang punto ni former President Duterte, na isabi niya yung word na yan to emphasize para yung mga natutulog dyan sa Kongreso will wake up na, kayo pala ang hindi nag-explain sa taong bayan. Si VP Sara nabulatlat kung paano niya ginawa yung confidential funds. Nandun sa kanyang website, nandun sa kanyang explanation doon. Confidential funds yun pero at least si VP Sara may binigay siyang information kung saan ito posibleng patungo. Kayo, yung inyong maintenance na halos umabot ng 16 billion, yung extraordinary funds na yan, paki-explain. Yung travel expenses, paki-explain bakit ang sobrang laki. Lagi ba kayong namamasyal dyan sa kamera? yun, parang... Anong lang yan? Parang ano na yun, nakakasakit na yun. Nakakasakit. Kung sasabihin ni Vice President Sara Duterte, nakakasakit rin yung kine-question yung confidential funds. Para yun sa kabutihan ng seguridad ng Pilipinas, pero kine-question nyo. Pero si VP Sara hindi nasasaktan. Tinanggap niya. So kayo rin, tanggapin nyo rin. Kung sinabi niyang nasasaktan siya dahil tinanggalan siya ng confidential funds sa 2023, pareha lang yun sa inyo. VP Sara, walang kibo. Hindi siya nasasaktan. Tinanggap niya. So kayo rin, tanggapin nyo ng buo ang sinabi ni former President Duterte. Give us the liquidation. We need it. Velasco insists there's no conflict between the House and Duterte. So ayan hindi na natin yan tatapusin. Yang sinabi ng Secretary General na yan. Ang sa akin lang dito ito yung punto natin ngayon. Nagpanik na itong kamera dahil ang taong bayan mukhang namulat na ang mga mata ng taong bayan. Oo nga no? Question nila ang confidential fund ni VP Sara. Bakit hindi rin natin questionin yung kanilang mga ginasta dyan sa House of Representatives? Nag-backfire sa inyo. Yung pag-question kay VP Sara, wala ring masama sa pag-question sa inyo. Pareha lang yun. Diba? Noon, minasama namin sa ang tingin na question nyo si VP Sara. O sige, question nyo si VP Sara, mag-questionin kami sa inyo. O bakit ngayon natataranta kayo? Bakit ngayon nasasaktan kayo? O. Kung ano ang nafe-feel ninyo ngayon na nasasaktan kayo, ganyan rin ang na-feel ni VP Sara. Naiinsulto siya sa ginawa nyo. Now, so much for that. Ang executive na lang ang hindi nagpakita o nagpaliwanag tungkol dito sa issue na ito. Itong si Presidente Bongbong Marcos. Ako, I fully support Presidente Bongbong Marcos. Alam natin na nung una, si former President Duterte, may mga issues regarding PBBM. At yun, understandable yun dahil election. Sa panahon na nanalo si PBBM at nanalo itong si VP Sara,
itong si former President Duterte walang ginawa kundi sumuporta kay PBBM. Merong on the record yan ha, sa media. Sabi niya, let's support Presidente Bongbong Marcos. Dahil ang layunin ni PBBM yung kalagayan ng Pilipinas na maging okay rin. Diba? No question about that. Ngayon, Mr. President Bongbong Marcos, you have to speak up, you have to defend VP Sara. The people are waiting for your opinion na you have to speak up for this. Hindi ko sinasabi na dapat niyang kampihan itong si VP Sara. Dapat niyang kampihan itong si Martin Romualdez. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Dapat itong si PBBM tumayo kung gusto niyang masolve itong issue na itong si VP Sara at si Martin Romualdez, masolve ang kanilang relasyon, not only the relationship, but also fairness sa ginawa nila. Pwedeng tanungin ni PBBM, bakit ginawa ni Martin Romualdez na suportahan itong Makabayan Black. Na in the first place, itong grupo na ito, lahat na siguro ng administrasyon sa Pilipinas ay kontra sila. Nais natin itanong sa taong bayan, bakit itong si Martin Romualdez ngayon biglang kinampihan itong Makabayan Black? Dahil ba ito na pinagsamantalahan mo yung issue ng confidential funds dahil natatakot ka na itong si VP Sara ay magiging threat sa iyo sa pagtakbo sa 2028 election? Diba? So Mr. President, ikaw lang ang hinihintay dito. Mr. President Bongbong Marcos. Ikaw lamang at wala nang iba. Okay, you have to speak up for this, Mr. President. So kayo mga audience, ganito libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na to at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? I-like, i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para laging kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in the next video. Have a great day and God bless inyong lahat.